May mga pagkakataon na wala ka namang ginagawa pero parang may gustong magpabagsak sa'yo. Ramdam mong dinadown ka. Kung nararanasan mo yan ngayon, hindi ka nag-iisa. At mas mahalaga, may magagawa ka. Number 1, i-assess mo muna kung sino sila. Kapag dinadown ka, huminto ka muna saglit at i-assess mo kung sino talaga sila sa buhay mo. Hindi lahat ng may opinyon ay may bigat. Tanungin mo ang sarili mo, may ambag ba sila sa growth ko? Kasi kung ang taong nang mamaliit sa'yo ay hindi naman present noong hirap ka, wala sila noong nag-uumpisa ka, at lalong hindi sumusuporta sa mga pangarap mo, bakit mo hahayaan na sila ang magdikta ng halaga mo? Minsan kasi, we give too much power sa maling tao. Isang side comment lang nila, tapos buong araw ka ng siraang mood. Pero isipin mo, kilala ka ba talaga nila? Alam ba nila ang pinagdaanan mo? Ang sacrifices mo? Ang mga gabing pinili mong lumaban kahit gusto mo lang sumuko? Kung hindi, then their opinion is just noise. May mga taong magaling lang magsalita pero walang proof sa sarili nilang buhay. Madaling mang-down kapag wala kang risk na tinatahak. Madaling pumuna kapag hindi ikaw ang sumusubok. Kaya i-check mo rin, yung sinasabi ba nila ay galing sa concern o galing sa inggit, galing sa insecurity o frustration nila sa sarili nila. Kasi ang taong nananakit, sila pala ang may dalang sakit. At hindi lang yan, minsan yung pinaka-negative ay yung malapit sa'yo. Mga kaibigan mo, mga kamag-anak, kakilala, mas masakit pakinggan, di ba? Pero kahit ganon, may karapatan ka pa ring piliin kung sino ang may access sa isip at puso mo. Hindi porket close mo sila, automatic na tama sila. Remember this, not all feedback is created equal. May feedback na nakakatulong at may feedback na nagpapabigat lang ng dibdib mo. Ang mature move, i-filter mo. Kunin mo lang yung makakatulong sa'yo to grow. Yung iba, let it pass. Hindi lahat kailangang patunayan. Tanungin mo ulit ang sarili mo, kung hindi ko sila papakinggan 5 taon mula ngayon, bakit ko sila papakinggan ngayon? Protect your mind. Protect your direction. Dahil habang busy sila mang-down, ikaw dapat busy sa pag-angat. Number 2, pumili ka ng laban. Kapag dinadown ka, tandaan mo ito, hindi lahat ng laban ay kailangan mong pasukit. Minsan nakala natin, kapag hindi tayo sumagot, talo na agad. Pero the truth is, ang tunay na talo ay yung naubos ang oras, naubos ang lakas at peace of mind mo sa mga taong hindi naman mahalaga sa direksyon ng buhay mo. Pumili ka ng laban. Tanungin mo ang sarili mo, may mapapala ba ako kapag pumatol ako rito? Kasi may mga taong gusto lang ng reaksyon. Gusto nilang makita na naapektuhan ka. At kapag binigay mo yon, panalo na sila. Silence, minsan, is not weakness. It's control. Halimbawa, may magko-comment ng negative, may magpaparinig, may magbubulong ng doubt. Ang instinct mo, ipagtanggol ang sarili mo, patunayan na mali sila. Di ba yan ang kadalasang ginagawa natin eh. Pero isipin mo, kung uubusin mo ang energy mo sa bawat negativity, kailan ka gagalaw papunta sa goal mo? You can't win every argument and still win in life. May mga laban na worth it. Anong klaseng laban yon? Kapag inaapaka na ang dignidad mo, kailangan mo nang lumaban. Kapag naapektuhan na ang trabaho mo, kailangan mo nang lumaban. O kapag tahasang disrespect na, kailangan mo nang lumaban. Doon ka magsalita, malinaw, kalmado, at may boundaries. Pero kung ang laban ay puro ego lang, chismis, o opinion na walang ambag, let it go. Choose growth over noise. Hindi rin lahat ng sagot ay kailangan ngayon. May pagkakataon na ang pinakamalakas na sagot ay consistent results. Habang busy silang magsalita, ikaw tahimik na umaangat. At darating ang araw na hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Ang progreso mo na ang magsasalita para sa'yo. So, pumili ka ng laban na magdadala sa'yo forward, hindi pabalik. Piliin mo yung laban na magpapatatag sa'yo, hindi magpapagod. Dahil ang tunay na lakas, hindi nasusukat sa dami ng pinatulan mo, kundi sa dami ng gulo na pinili mong iwasan para manatili sa tamang direksyon. Number 3, huwag ka nang dumikit sa kanila. Kapag paulit-ulit kang dinadown,
limitahan mo ang exposure mo sa kanila. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil marunong ka ng mag-alaga ng sarili mo. Hindi lahat ng tao deserve ng unlimited access sa oras, sa energy, at sa peace of mind mo. Kung alam mong pagkatapos mo silang makasama o makausap, pakiramdam mo ay drained ka, doubting yourself, o parang lumiit ka bigla, that's your sign. Halimbawa, may mga taong isang chat lang, isang comment lang, biglang sira na ang buong araw mo. Hindi dahil totoo ang sinabi nila, kundi dahil lagi mong hinahayaan na pumasok sa isip mo. So ask yourself, bakit mo binubuksan ang pinto sa taong laging may dalang negativity? You wouldn't let trash inside your house, right? So why let toxic words stay in your head? Limiting exposure doesn't always mean cutting people off dramatically. Minsan tahimik lang. Less replies, less kwento, less presence. You don't owe everyone an explanation. Ang mahalaga, binabawasan mo yung pagkakataong masaktan ka o maapektuhan. This is not being rude. This is being wise. Sa social media, mas madali itong gawin. Mute, unfollow, block kung kailangan. Hindi ka immature kapag pinili mo ang peace mo. In fact, that's emotional maturity. Kung ang content o comments na nakikita mo araw-araw ay puro pangmamaliit, comparison, at pressure, natural lang na bumaba ang tingin mo sa sarili mo. So change the environment, protect your mental space. At kung sa totoong buhay naman, pwede mong baguhin ang distance. Hindi mo kailangang lagi silang katabi. Hindi mo kailangang makipag-engage sa bawat biro na masakit o bawat side comment na may halong lait. You can choose silence. You can choose to walk away. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo. Yung iba, dapat iniiwan. Tandaan mo, kung ano ang palagi mong naririnig, nagiging boses ito sa isip mo. Kaya kung gusto mong palakasin ang sarili mo, bawasan mo muna ang ingay ng mga taong humihila pababa. You grow faster when you're not constantly defending yourself. Hindi ka lumalayo dahil duwag ka. Lumalayo ka dahil may pupuntahan ka. Number 4, mag-focus ka sa goal mo, hindi sa kanila. Kapag dinadown ka, ibalik mo agad ang focus sa goal mo. Kasi ang totoo, distraction lang sila. Parang ingay sa gilid ng kalsada habang may biyahe kang tinatahak. Kung titigil ka sa bawat busina, bawat sigaw, hindi ka talaga makakarating. Kaya tanungin mo ang sarili mo, bakit nga ba ako nagsimula? Halimbawa, isang comment lang, isang biro, isang pangmamaliit, biglang nagda-doubt ka na sa sarili mo. Nawawala ka sa momentum, pero doon ka nila natatalo. Hindi dahil tama sila, kundi dahil naagaw nila ang atensyon mo. Focus is power. At kapag napunta sa kanila ang focus mo, nawawala ang lakas mo. Kaya balikan mo ang goal mo, hindi bilang ideya lang, kundi bilang commitment. Hindi mo yan pinangarap dahil bored ka. Pinangarap mo yan dahil may dahilan. May gusto kang patunayan sa sarili mo. May gusto kang baguhin sa buhay mo. May gusto kang marating. Kapag bumalik ka sa goal mo, nagiging malinaw ulit kung ano ang mahalaga at kung ano ang hindi. Minsan kailangan mong sabihin, hindi ko kailangan ng validation ninyo. I'm busy building something. Kasi habang sila nakafocus sa paghusga, ikaw dapat nakafocus sa progress mo. Even small progress counts. One step, one action, one disciplined day. Hindi mo kailangan ng malaking panalo araw-araw. Consistency beats drama every time. Kung may doubt na pumapasok sa ulo mo, gamitin mo yon as a signal. Not to quit, but to refocus. I-open mo ulit ang notes mo, ang plano mo, ang vision mo. Alalahanin mo kung saan ka pupunta. Kapag malinaw ang direksyon, mas tahimik ang ingay sa paligid. At tandaan mo ito, ang goal mo ay mas mahalaga kaysa sa opinion nila. Pagdating ng araw na narating mo ang pinaghirapan mo, mawawala ang boses nila. Pero kung hinayaan mong madistract ka ngayon, ikaw ang mawawalan. So keep your eyes on the prize. Stay locked in. Do the work. The rest is just background noise. Number 5, iwasan mo ang online negativity. Sa totoo lang, malakas ang tama ng online negativity. Kahit sabihin pa natin, wala lang yan. Isang comment lang, isang meme, isang passive-aggressive post, tapos biglang nag-iiba ang mood mo. Kaya mahalagang matutunan mong iwasan.
hindi i-endure ang online negativity. Hindi ito pagiging mahina. Self-protection ito. Hindi mo kailangang basahin lahat ng post. Hindi mo obligasyon sagutin lahat ng comments. At lalong hindi mo trabaho i-correct ang bawat maling opinyon sa internet. Tandaan mo, maraming tao online ang matapang lang dahil may screen. Wala silang pakialam sa epekto ng sinasabi nila kasi hindi nila nakikita ang mukha mo. Hindi nila naririnig ang boses mo at hindi nila dala ang bigat ng araw mo. Halimbawa, nag-scroll ka lang naman para magpahinga. Tapos may mababasa kang comment na parang tinamaan ka personally. Kahit hindi ka naman pinangalanan, ramdam mo. Biglang nag-o-overthink ka. Nagsi-second guess ka sa sarili mo. That's when you stop and remind yourself, hindi lahat ng content ay para sa'yo. Hindi lahat ng opinion ay may saysay. Gamitin mo ang tools na meron ka. Mute, block, unfollow. Walang drama, walang explanation. Hindi mo kailangan mag-announce. Ang peace mo ay mas mahalaga kaysa sa pride mo. Kung ang isang page, tao o content ay paulit-ulit kang pinapababa, tanungin mo ang sarili mo, bakit ko pa sila hinahayaang pumasok sa isip ko araw-araw? Hindi rin masama na mag-social media detox paminsan-minsan. Kahit ilang oras lang, kahit isang araw, ibalik mo ang oras sa sarili mo sa mga bagay na nagpapalakas sa'yo, hindi nagpapabigat. Remember, algorithm feeds what you engage with. Kapag puro negativity ang pinapansin mo, mas dadami yan sa feed mo. Choose what you consume. At pinaka-importante, huwag mong gawing sukatan ng halaga mo ang reactions, likes, views, o comments. Your worth is not a metric. Tahimik man ang support, totoo pa rin yan. Hindi man viral ang ginagawa mo, may value pa rin yan. So protect your mind like you protect your phone. May lock, may filter, may limit. Di ba? Because in a world full of noise, choosing peace is not weakness. It's power. Number 6, alalahanin ang pinanggalingan mo. Kapag dinadown ka, alalahanin mo kung saan ka nagsimula. Hindi mo narating kinalalagyan mo ngayon by accident. May mga araw na wala kang kasiguraduhan. Puro takot, puro tanong, pero kahit ganon, tumuloy ka pa rin. That alone says a lot about you. Kaya kapag may nagsabing, hindi ka naman ganyan kagaling, hanggang dyan ka lang, huminto ka sandali at balikan mo ang sarili mo noon. Isipin mo yung version mo na halos wala pang alam, walang resources, walang backup plan, pero may pangarap. Yung ikaw na paulit-ulit na dapa, pero piniling tumayo. Yung ikaw na pinagtatawanan, minamaliit, o hindi sineryoso. Kung nakausap mo siya ngayon, would you really let one comment erase everything you survived? Of course not. Minsan kasi, nakakalimutan natin kung gaano kalayo na ang narating natin dahil busy tayo sa kung gaano pa kalayo ang gusto nating marating. Comparison steals that perspective. Bigla mong naiisip na kulang ka, mabagal ka, nahuli ka na. Pero kung ihahambing mo sa pinanggalingan mo, malayo na ang inangat mo. Progress is still progress, kahit hindi siya flashy. Halimbawa, may mga panahong pakiramdam mo parang wala ka pang napapatunayan. Pero totoo ba talaga yon? O nakalimutan mo lang yung mga gabing pinili mo magpuyat para matuto? Yung mga pagkakataong kinailangan mong piliin ang long-term over comfort? Those choices matter. They built you. Kaya kapag may bumitaw ng salitang nakakabawas ng loob mo, gamitin mo ang alaala ng pinanggalingan mo as your anchor. Hindi para manatili sa nakaraan, kundi para maalala kung gaano ka katatag. If you survived that version of your life, you can handle this moment. No doubt. At tandaan mo, hindi ka na yung taong nagsimula. Mas matibay ka na. Mas malinaw ang direksyon. Mas may alam ka na ngayon. So don't let temporary noise make you forget your permanent growth. Keep moving. You owe it to the version of you who refused to quit. Number 7, piliin mo ang tamang circle. Malaking bagay talaga ang pagpili ng tamang circle. Kasi kahit gaano ka pa katatag, kung mali ang mga taong nakapaligid sa'yo, mauubos ka rin. Tao ka lang. Hindi ka robot. Araw-araw mong naririnig ang duda, pagmamaliit, o sarcasm. Unti-unti ang papasok sa isip mo. Hindi mo namamalayan, magiging boses na rin sila sa ulo mo. That's why your circle matters more than you think. Ang tamang circle ay hindi yung palaging
pumupuri sa'yo. Hindi rin sila yung yes lang ng yes. Sila yung kayang magsabi ng totoo ng may respeto. Yung itinutuwid ka, hindi para ipahiya ka, kundi para tulungan kang umangat. Kapag nagkamali ka, hindi ka nila sisipain pababa. Aabutin ka nila. Kapag may pangarap ka, hindi nila tatanungin kung sigurado ka ba, kundi tutulungan ka nila. Relatable to, kasi may mga taong tatawa sa plano mo habang nagsisimula ka pa lang. Pero kapag may konting resulta na, biglang proud sila kagad. Dito mo makikita kung sino ang genuine. The right people celebrate your progress, kahit maliit pa yan. Hindi sila natatakot sa mga panalo mo. Hindi sila tahimik kapag may magandang nangyayari sa'yo. They clap even when no one else does. Minsan mahirap tanggapin na kailangan mong lumayo sa ilang tao, lalo na kung matagal mo na silang kasama. But growth requires change. Hindi lahat ng nagsimula kasama mo ay pwedeng sumama hanggang dulo. At okay lang yun. Hindi ito betrayal. It's self-respect. You're not cutting them off out of hate. You're choosing yourself out of love. Ang tamang circle ay nagbibigay sa'yo ng lakas. Hindi dagdag na bigat. After mo silang makasama, mas malinaw ang isip mo. Hindi mas magulo. Mas ganado ka. Hindi mas pagod emotionally. Kung pagkatapos ng usapan, puro duda, takot at insecurity ang nararamdaman mo, that's a sign. At tandaan mo, minsan wala ka pang tamang circle sa ngayon. At okay lang din yun. Mas mabuti pang mag-isa ka muna kaysa napapaligiran ka nga pero pinapaliit ka naman. While waiting, work on yourself. Build your values. Level up your mindset. Darating din ang mga taong ka-frequency mo. Because in the end, hindi mo kailangan ng maraming tao sa paligid mo. Kailangan mo lang ng tamang tao. Yung sabay ninyong pinapalaki ang pangarap, hindi ninyo binabawasan ng isa't isa. Number 8, gamitin mo ang galit bilang gasolina. Yung galit na nararamdaman mo kapag dinadown ka, huwag mo siyang sayangin. Hindi siya kalaban. Fuel siya. Ang problema lang, kapag mali ang paggamit mo, masusunog ka. Pero kapag tama, pinapaandar ka niya palayo sa kung nasaan ka ngayon. Natural lang magalit. Tao ka. Masakit kapag minamaliit ka, kapag pinagdududahan ka, kapag parang wala silang nakikitang potensyal sa'yo. Pero dito ka pipili. Gagamitin mo ba ang galit para gumanti o para umangat? Kasi ang revenge, saglit lang ang saya. Pero ang growth, pang matagalan. Halimbawa, may mga gabing tahimik ka lang, pero ang ingay ng utak mo, paulit-ulit mong naririnig yung sinabi nila. Instead na kainin ka ng galit, i-channel mo. Gawin mong dahilan para magtrabaho ng mas maayos, para mag-aral ng mas seryoso, magdisiplina sa sarili mo kahit tamad ka. Let your anger push you to show up, even on days na ayaw mo. The key is control. Ikaw ang may hawak ng manibela, hindi yung emosyon mo. Kapag hinayaan mong galit ang magdesisyon, mapapasubo ka. Pero kapag ginawa mo siyang motivation, tahimik pero consistent, doon ka nagiging delikado, but in a good way. Walang ingay, walang drama, puro resulta. At tandaan mo, success is the loudest response. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa lahat ng pagkakataon. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay yung buhay na unti-unting umaangat. Yung mga taong nang down sa'yo dati, mapapansin na lang nila, nagbago ka na. Tahimik ka pa rin, pero malayo na ang narating mo. So, kapag nagalit ka, huwag mong itanong kung paano ba ako gaganti. Tanungin mo, paano ako gagaling? Paano ako magiging mas focused, mas matibay, mas handa? Because one day, yung galit na muntik nang sumira sa'yo, siya rin yung nagtulak sa'yo para manalo. Number 9, maniwala ka sa sarili mo kahit walang pumapalakpak sa'yo. O kahit walang nakatingin sa'yo. Kasi sa totoo lang, sa buhay, madalas ikaw lang at ang sariling effort mo ang makakaalam kung gaano ka kasipag, kung gaano ka katalino, at kung gaano ka katapang. Hindi lahat ng achievements mo ay makikita agad ng iba. At minsan, kahit ang pinakamalapit sa'yo, hindi nila ma-appreciate ang sakripisyo mo. Pero yan ang realidad. The real growth happens kahit walang audience. Imagine mo to, nag-effort ka ng buong araw, nagpuyat ka para matapos yung project, pero walang nag-comment o nag-like sa ginawa mo. Pwede kang ma-discourage, di ba? Pero dito mo marirealize na hindi lahat ng validation ay galing sa labas.
Ang tunay na validation ay galing sa sarili mo. Kapag alam mo sa sarili mo na ginawa mo ang best mo, na natutunan mo yung bawat pagkakamali, and that you're moving forward, yun ang mas mahalaga. Minsan, kailangan mo ring tandaan na success is silent in the beginning. Lahat ng big names, kahit sino, nagsimula sa phase na walang pumapalakpak, walang naniniwala. At halos nag-iisa lang sila. Yung mga taong pinupuri ka lang kapag sumikat ka na, hindi sila parte ng journey mo. At hindi rin nila deserve ang role sa happiness mo. Kaya maniwala ka sa sarili mo kahit walang audience. Celebrate your wins kahit maliit. Keep a journal. Take note ng progress mo. Appreciate the small victories. Ito ang mindset na magtutulak sa'yo to continue kahit walang external validation. Tandaan mo, the moment you stop needing approval from others, yung freedom at confidence mo will skyrocket. At yan ang pinaka-powerful na feeling sa mundo. Na alam mo sa sarili mo na kaya mo, kahit sino po man ang tumingin. Number 10, huwag kang makipagkumpetensya. Kapag dinadown ka, madalas ang instinct natin ay makipagkumpetensya. Gusto mong patunayan na mas mahusay ka, mas successful ka, o mas kaya mo kaysa sa kanila. But honestly, itong mindset na to, madalas nakaka-drain lang ng energy mo. Kapag nakipagkumpetensya ka sa negative people, parang naglalaro ka sa kanilang game na wala kang kontrol. Sila ang nag-set ng rules. Sila ang nagtatakda kung sino ang panalo. At sa huli, ang utak mo at ang oras mo ang nauubos. Mas matalino kung i-shift mo ang focus mo sa sarili mo. Your competition is not them. It's who you were yesterday. Sa halip na mag-react sa bawat comment o insulto, gamitin mo ang energy mo sa pagpapalakas ng sarili. Every small step forward, kahit walang ibang nakikita o nakapansin, counts. Every skill you learn, every goal you achieve, every time you rise above negativity, you win. Not because you beat someone else, but because you beat your old self. Imagine this, habang sila busy sa paghahambing, sa paggawa ng negatibong bagay, sa pag-try na patunayan na mas okay sila, ikaw busy sa building yourself up, sa creating opportunities, sa pag-grow ng confidence. Who do you think will feel more accomplished in the long run? Tama, ikaw. Ang irony, kapag hindi ka nakipagkumpetensya, madalas na mas respected ka pa. People see that you're confident enough not to prove anything. And that calm confidence is way stronger than any reactionary brag or clapback. So, instead of wasting your energy sa galing nila o sa inggit nila, invest that energy sa progress mo. Hindi mo kailangan ng trophies nila para maramdaman mo na victorious ka. Ang tunay na panalo ay yung sense of peace at self-worth na hindi nakadepende sa opinyon ng ibang tao. Number 11, huwag mong i-personalize agad. Kapag dinadown ka, isa sa pinaka-importanting gawin ay huwag mong i-personalize agad. Madalas kasi, automatic natin iniisip na, ako ba yun? Mali ba ako? Pero hindi lahat ng negativity ay tungkol sa'yo talaga. Sometimes, it says more about them than about you. Yung taong nagmamaliit o nagki-criticize, kadalasan may sariling insecurities, frustrations, o stress na gustong ilabas. And unfortunately, ikaw ang naging target. Think about this. Paano mo naramdaman yung comment nila? Kung hindi mo ginawa personal, parang wala lang sa'yo. Mas nakaka-relax, di ba? Para kang naglalakad sa ulan, pero may payong. May protection ka laban sa sakit ng salita nila. Kung agad mong i-personalize, kung agad mong dibdibin, every word nila ay parang suntok sa tiyan mo. Tapos bumabagal ang buong araw mo. Nadududa ka na sa sarili mo. Pwede pang maapektuhan ang mga desisyon mo. Relatable to. Kasi lahat tayo nararanasan to. Minsan, kahit simpleng joke lang o sarcastic remark, nakaka-apekto na sa mood natin. Pero kung itry mong mag-step back at ihiwalay mo yung sila versus ako, malalaman mo na hindi lahat ng sinasabi nila ay may bigat. Hindi mo kailangan madala ang emotional baggage nila. Pwede mo ring isipin na parang filter lang. Pumapasok yung constructive criticism. Tapos yung toxic comments, out na agad. Hindi mo kailangan ma-stress sa mga bagay na wala namang value sa buhay mo. Sa halip, focus ka na lang sa sarili mong growth, sa goal mo, at sa mga taong tunay na supportive sa'yo. At tandaan mo, you are not their mirror. Hindi kailangang tanggapin lahat ng sinasabi nila bilang reflection ng sarili mo. Kapag na-practice mo ito,
mas magiging resilient ka. Mas hindi ka madaling maapektuhan. At mas malinaw kung sino ang may meaningful role sa buhay mo. Number 12, iset ang boundaries. Kapag dinadown ka ng ibang tao, isang napakalakas na hakbang ay iset ang boundaries mo. Parang sinabi mo sa mundo, okay, hanggang dito lang ang pwede sa'yo. At dito na nagtatapos ang respeto mo sa sarili mo. Hindi ito pagiging harsh o pagiging proud. Ito ay self-respect. Madalas kasi, pinapayagan natin ng iba na gawin sa atin ang mga bagay na hindi natin gusto dahil natatakot tayong masaktan sila o mawala ang approval nila. Pero isipin mo, sino bang nakikinabang kung araw-araw ka nilang pinuputol o pinapababa ang self-esteem mo? Setting boundaries is about clarity. Ibig sabihin, malinaw sa kanila kung ano ang pwede at hindi pwede. Halimbawa, kung may kakilala kang laging negatibo o nagko-comment sa paraan na nakakasakit, pwede mong sabihin, hindi ako komportable sa ganitong comments. Please respect that. Kung hindi nila kayang irespeto, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Huwag kang matakot na lumayo. Minsan yung pinaka-close sa'yo, kaibigan o kamag-anak, ay nagiging source ng stress. Mahirap minsan magsabi ng enough na, hindi ko kayang marinig yan ngayon. Pero sa totoo lang, mas malaki ang benefit mo kapag alam nilang may linya ka. Hindi ka nila basta-basta makaabuso. Hindi rin sila yung magiging dahilan kung bakit araw-araw kang stressed. Ang boundaries mo ay parang invisible shield mo. Kapag malinaw ito, mas konti ang toxic energy na nakakaapekto sa'yo. Mas nagiging focused ka sa sarili mong goals at happiness. At tandaan, setting boundaries is not selfish. It's necessary. Pinapakita mo lang na mahal mo ang sarili mo at hindi ka basta-basta pababayaan na sirain ng negativity ang mindset mo. Kapag natutunan mong iset ang boundaries mo, mararamdaman mo ang peace. Hindi mo na kailangan ipaliwanag sa lahat. Hindi mo na kailangan patunayan sa lahat. Ang alam mo lang, safe ka sa sarili mong space at nakafocus ka sa growth mo. Number 13, panatilihin ang respeto. Kapag dinadown ka, isa sa pinakamahalagang armas mo ay panatilihin ang respeto sa sarili mo at kahit sa taong nang mamaliit sa'yo. Madalas, instinct natin ay gumanti o magsalita ng matindi kapag nasaktan. Pero isipin mo, kapag bumaba ka sa level nila, para kang nagpalit ng kontrol. Sila na ang nagdictate ng reaction mo. Ang respeto sa sarili mo ang magpapaalala sa'yo, oops, I won't let someone else define who I am. Nakaka-relate ito sa mga moments na may kausap ka na puro criticism o sarcasm ang binibigay. Ang temptation ay mag-react agad. Type mo na sagutin sila o kaya patamaan sila pabalik. Pero habang ginagawa mo yon, nagiging like for like ka lang. Yung control, lumilipat na sa kanila. Yung power mo, nawawala na. Instead, subukan mo itong approach. Keep calm, stay composed, and respond with dignity. Kahit simpleng, I hear you, o kahit walang response na lang at hindi mo pinapansin, pinapakita mo na hindi ka madaling maapektuhan. Respect doesn't mean passivity. It means you choose your battles wisely. It's about protecting your energy and integrity. Imagine may kasamahan ka sa trabaho o kaklase sa school na laging may negatibong comment sa'yo. Kung gagantihan mo sila sa parehong tono, parehong stress lang ang lalabas. Pero kung pipiliin mo ang respeto, ikaw pa rin nakakakontrol sa sarili mo at sa sitwasyon. Sa mata ng ibang tao, ikaw ang mature. Ikaw ang strong. Sa sarili mo, hindi ka nagbitiw ng kabastusan. Hindi ka nadala sa negativity. At sa dulo, tandaan mo, respeto sa sarili mo ang pinakamahalaga. Kahit gaano mang down ng ibang tao, kahit gaano sila ka-toxic, kapag pinili mong panatilihin ang dignidad mo, ikaw ang mananalo. Walang pwedeng kumuha nun sa'yo. It's your silent power. Hindi nakikita agad, pero sobrang effective. Number 14, mag-invest ka sa sarili mo. Kapag may taong dinadown ka, isa sa pinakamalakas na armas mo ay mag-invest sa sarili mo. Imagine mo ito, sa bawat oras at effort na inalalagay mo para mapabuti ang sarili mo, parang nagtatayo ka ng sariling fortress. Hindi lang ito tungkol sa material things, kundi sa skills, mindset at kalusugan mo. Every little improvement, kahit maliit lang sa paningin ng iba, ay nagiging malaking shield laban sa negativity. Pwede kang mag-aral ng bagong skill, magbasa ng libro,
O kahit mag-practice lang ng hobby na magpapasaya sa'yo. Hindi lang ito para sa resume o future career. Mas mahalaga para sa self-worth mo. Kapag lumalakas ka sa sarili mong standards, mas hindi ka na maapektuhan ng pangmamaliit ng iba. Ang confidence mo, hindi na nakadepende sa approval nila, kundi sa progress na nakikita mo sa sarili mo. Huwag rin kalimutan ang mental at emotional health. Meditate, journaling, therapy, o kahit simpleng me time. Lahat ng to ay investment. Parang sabi nga nila, you can't pour from an empty cup. Kung puno ka ng self-love at self-respect, ang negative vibes ng iba, nagbabounce lang sa'yo. Remember, kapag bata ka, mas excited ka sa bagong laro, bagong kaalaman, o bagong achievement kahit walang papuri. Di ba? Ganun dapat sa adult life mo. Mag-invest ka para sa sarili mo, hindi para sa opinion ng iba. Sa bawat hakbang na ginagawa mo para umangat, pinapakita mo sa sarili mo at sa mundo, I value myself. And no one can devalue that without my permission. Ang best part, habang busy ka sa self-investment, natural na nagiging inspirasyon ka rin sa ibang tao. Kaya kahit may negativity sa paligid, ikaw ang nagki-king star ng sariling buhay mo.